Okay guys, for today's video, nagulat din ako kasi meron akong S-loan. Though sa pagkakaalam ko kasi, kapag meron kang S-loan na kunyari seller ka sa Shopee, yun na lang talaga ang ibibigay sa yung S-loan. Pero nagulat ako nung makita ko ang aking Shopee app na nakalagay dito, apply for S-loan. Nung una, iniisip ko, natanggalan ako ng S-loan. Kasi biglang nawala yung amount na nakalagay doon na around 10,000. Ano nangyari? Tinanggalan na rin ako. Katulad ni G-Credit, tinanggalan na rin ako dahil hindi ko ginagamit. Only to find out na, ayan, samahan nyo na lang ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Come here it up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron na experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so sorry sa binitin ko kayo. So, ang nangyari is, pagtingin ko, ang nakalagay is apply for S-loan. Iniisip ko talaga na natanggalan na rin ako ng S-loan na katulad ni G-Credit. Sabi ko nga, okay lang naman din yon kasi hindi ko naman talaga siya ginagamit. At actually, kung tutusin, okay naman talaga. Less intindihin para sa akin kasi kunyari, di ba, mahack yung Gcash ko, may ibang unauthorized access, hindi nakapangutang na siya. Yun na lang inisip kong good thing about that closure. And then, ito na nga, came S-loan. Pero, hindi po clinose ang aking S-loan. Kung hindi, dinagdagan pa ako ng panibagong S-loan. Paano nangyari yon? Okay, S-loan kasi diba sa Shopee yan. So, sa Shopee, dalawang tao ang gumagamit yan. Isang seller at saka yung buyer or yung customer. Ako, nagtinda ako dati kay Shopee. And sa pagtitinda ko kay Shopee, nabigyan ako ng credit line ng S-loan. Hanggang sa tumaas siya up to 40-something thousand or 50,000. Hindi ko na maalala. 40 yata. Nakailang utang din ako sa kanya until tumigil ako sa pangungutang with S-loan kasi hindi na ako nagtuloy magbenta sa Shopee. Hindi ko ginamit yung S-loan. Eventually, nawala yung 40,000 na S-loan ko at hindi ko na talaga siya magamit. Tapos, nagkaroon ng update na biglang bumalik naman yung S-loan for seller. But instead of 40,000, ginawa na lang 10,000. Until today, hindi pa ulit ako gumagamit ng S-loan. So, ito, papakita ko po sa inyo yung binigay po sa akin panibagong S-loan. Okay, ito po, naka-open na po sa akin yung Shopee app. Yung nangyari po dyan, ayan po, kung nakikita nyo, nakalagay S-loan, get up to 50,000. Dati, may amount po nakalagay dyan kung magkano yung limit na binigay sa akin. So, i-scroll ko lang po sa baba, ano ba meron dito sa S-loan? Yan, 1-minute application, instant withdrawal, up to 100k na credit limit, low interest daw. And yan. So, basically, FAQ, yung nasa baba. And ang nagpo-provide po ng S-loan sa akin ay si C-Money. Yan, Finance Philippines. Click po natin yung activate now. Nag-send po to ng OTP sa aking Viber. In-enter ko lang naman po. Tapos, ito, pinapa-verify po yung existing na information na sa system ni Shopee. Pero wala naman na bago sa akin. So, tuloy-tuloy lang po ako. Ayan. And then, step 3 is the face verification. So, ayan po. Nag-face verify lang po ako. So, ayan. Verification in process. Please be patient. You'll be able to view your activation result in few seconds. Pero, hindi po. Ayan, sabi niya, application will be reviewed within 1 working day. Nag-try po ako maghintay within an hour, hindi po talaga siya dumating. So, kinabukasan na po, nagkaroon po ng notification, sabi po sa akin ay, S-loan, congratulations, your S-loan account has been activated. Ayan, tap here to withdraw now. So, clinic ko po yan, ayan. Binigyan po ako ni S-loan ng 23,750 na credit line. So, papakita ko po sa inyo na meron po akong S-loan for seller and then S-loan for buyers or consumer. So, dito lang naman po siya makita under finance. Tapos, ito po, nakikita nyo, S-loan, yung available credit is 23,750. Tapos, dito sa baba, may nakalagay S-loan for seller. And kapag clinic ko po yan, available credit limit is 10,000. Ayan po, nakalagay S-loan for seller. Tapos, yung isa, ito, S-loan lang po yung nakalagay. So, ito, 23,750 naman. So, what I want to discuss right now is, since na pwede ka pala magkaroon ng dalawang S-loan, kamusta kaya ang interest na pinapataw ng S-loan for sellers and S-loan for mga regular customer? So, check po natin. So, mag-sample lang po tayo ng 10,000 pesos para apples to apples comparison. Okay, 10,000 pesos. So, in 3 months po, ang monthly amortization po ay 3,828.35. So, 3,828.35 times 3, that's 11,485.05 minus 9,900, that's 1,585.05. Yan po yung ating interest and admin fee. I-divide po natin yan by 9,900.
tapos i-divide natin to by 3. So, lumalabas na 5.33 po ang interest po niya. I-multiply po natin yan by 12 para makuha natin yung APR. So, lumalabas na ang APR po ng S-loan for seller ay nasa range ng 60 to 64, 65%. Kung i-check naman po natin yung S-loan for seller, which is ito, ayan, withdraw 10,000. Select po natin yung 3 months. Makikita po natin na mas malaki ang admin fee dito is 300. Pero mas mababa po ang monthly interest na nakalagay dito, which is 2.5%. Tanggalin po natin yung loan protection. Ayan, amount to receive is 9,700. May bawas na 300 pesos na admin fee. Pero yung monthly interest rate lang po niya ay 2.5%. So, ang total interest amount is 750. Ayan, total repayment is 10,750. Hindi na po natin kailangan i-multiply yung amortization natin kasi nandito na po. Hindi katulad nung S-loan for buyers, hindi po pinapakita yung ganito. Okay, so 750 plus 300, ayan, 1,050. I-divide po natin to sa loan natin, which is 10,000 pesos. Ayan, 10.5% sa loob ng 3 buwan. I-divide po natin yan by 3. Ayan, lumalabas na 0.35% per month. I-multiply po natin to by 12. Ayan, ang APR po niya or annual percentage rate lang niya ay 42%. Comparing po yan sa around 64% na S-loan for customers. Medyo malaki po siya. At kung nabigyan po kayo ng option na for seller and for buyer, mas okay talaga na manghiram as a seller. But kung i-compare nyo naman po yung interest rate ng S-loan for customer with other lending products, masabi ko naman po, it's within the range po. Kasi like, for Atomic Cash, that's 6% per month. So, kung itatranslate nyo yun, that's around 72% per annum. Si G-Loan, nasa around 4%. Depende kasi sa loan amount. So, kunyari kung yung 4%, i-multiply nyo by 12, that's around 48%. Pero pag mababa lang yung amount nyo, pwedeng maging 6% ang interest rate din yan. So, around 72% per annum din. So, ang masasabi ko lang po, within naman po siya ng mga legit na lending institution. Pero, ang masasuggest ko po, kung saan tingin nyo na merong mas mababang interest, well, mas okay na dun kayo humiram kesa may nakikita kayo na lending service, basta na lang mauutangan, uutangan nyo na kagad. Always check the interest rate, how much yung ibabalik nyong pera. And based sa haba ng panahon na hiniram yung pera, okay lang po ba na ganun ang babayaran yung pabalik? I mean, justifiable ba yung hinihingi nilang interest pabalik? For our question of the day, actually, ito yung nakikita ko sa mga comment section Parang sasabihin nila, ang laki ng interest ang chinarge sa akin yan. pero yung loan term nila is like 18 months. Especially for G-Loan. Well, kung titingnan nyo naman, that's around 2% lang for 18 months na around 75,000 pesos na loan. So, nakatingin lang sila talaga sa amount, pero hindi nako-consider yung time involved. Ayan. For our question of the day, every time na humahaba ang loan term nyo, mas lumalaki ang interest. Nako-consider nyo po ba yung haba ng panahon? O nakatingin lang po kayo dun sa interest na babayaran nyo? Ayan, so let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay ating Ina Vlog at ating Ina Vlog 13. Sabi po niya, shoutout po Kuya Pat Quinto, ang dami kong natututunan sa'yo, more power po. Ayan, thank you rin po. At ating Ina Vlog 13. Yan, shoutout po sa inyo. Thank you rin po at na-appreciate nyo po yung content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so that you can subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!